Greetings mo mga kababayan. Saka hindi po nakakilala sa akin, dito po muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na, abag nyo po yung maituri isang public opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Marami pong salamat. Pakiusap lang po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Ay paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo ay ma-inform po kayo antimano at wala po kayong mamimiss na mga episode, no? At unfortunately, marami pong nagrereklamo po sa atin, no? Na hindi po sila nakakatanggap ng notification bell. I hope yung ating platform providers, no, ay ma-address po ang itong technical issues na ito. Maraming salamat. Pakiusap lang po, no. Karamihan po kasi ng mga nanonood sa atin, no, regular na nanonood po, more than 60% po ay hindi po sila subscribers. So pakiusap lang po, if you find our videos, our materials informative, no, at saka nakakatulong po sa inyo, ay do me a favor, paki-click mo po yung subscribe, shares, and like buttons po natin upang sa ganun ay manotice po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At marami po tayong ma-reach out na mga kaibigan, kababayan, kamag-anak o kapitbahay o kakilala, no? Kasi sabi nga natin, lamang na nga ang may alam sa batas. Kasi po ang advocacy po natin, pag maipakalat natin ang legal na impormasyon sa ating kapwa, ay less po ang chances na magkaroon po tayo ng conflict with the law. Kasi malalaman natin ngayon kung ano ba ang ating obligations, rights, duties sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating employer or employee o sa ating kapwa-tao, no? At ito ay magkaroon po tayo ng katahimikan, no, katiwasayan sa ating pamumuhay. Okay? Maraming salamat. Okay. So sa ano po, no? Ang ating pong topic for today is ito po ay marami pong nagtatanong sa atin dito, no? Tungkol po sa bayaran po ng mga kaakibat na taxes kung tayo may karoon ng transaction, bilihan ng lupa o nagkaroon ng donation, nagkaroon ng settlement of estate, no? At saka may mga taxes po dito at may mga deadline na kung saan ay dapat silang mabayaran. Kung hindi, papatungan po tayo ng tinatawag nating surcharge, no? At saka meron pang tinatawag nating mga interest charges po yan, no? At compounded po yan, no? Interest, no, at 20% per annum, no, sa mga taxes po doon sa BIR, no. Kasi po hindi po natin nababayaran ng mga ito, hindi po tayo mabibigyan ng ICAR, no, o yung Electronic Certificate Authorizing Registration, no. Nakakailanganin natin na ipresenta sa Register of Deeds, Assessor's Office, no, upang sa ganun ma-register po yung ating mga dokumento at mapalitan yung mga pangalan ng titulo sa former owner at mailipat ito sa present owner. Ganun din sa mga mana, no? Kaya napaka-importante na alam natin, no, na ano ba dapat ang babayaran, kailan ba dapat ito mabayaran para maiwasan po natin yung tinatawag nating mga surcharges. Okay? So, okay, no? Tulad po ng nasabi natin, okay? Mag-umpisa muna tayo, no? Dito sa mag-umpisa muna tayo dito sa tinatawag nating let me check. Okay? Dito tayo mag-umpisa, no, sa pagbabayad po ng tinatawag nating itong estate tax. Ano ba yung estate tax? Ang estate tax po, no, ay ito po ay a tax, no, that is imposed on the privilege, no, of transferring the estate o yung mga ari-arian ng namatay sa kanyang mga tagapagmana. Okay? So, ito po yung timeline niya. Ano bang tax rate? Ito po ay 6% of the fair market value, zonal value, whichever is higher. Okay? So, yan po ang pagbabasihan po ng estate tax.
kailan pa po yung bayaran? Maaring bayaran. O, kailangan ay mabayaran ito sa loob ng 1 year, no, from the death of the deceased, no, kung kailan namatay, okay, yung may-ari ng properties, okay? At saka sa alalim po ng ating Estate Tax Amnesty Extension Act, no, yung Republic Act 11956, ang deadline po nito ay hanggang June 14, 2015 na lamang. At ito ay covered yung deceased na namatay, no, on or before May 31, 2022. Okay? So para makapag-avail kayo nito ay ito po ay malaking bagay kasi hindi na po kayo papatungan ng penalty interest charges. Ang sisingilin na lang ninyo ay kung ano yung mga basic tax, no, na dapat nabayaran, no, ng mga heirs, mga administrators, no, or executrix ng namatay. Okay? Ngayon, tulad ng sabi natin, okay, ang payment nito ay it could be sa alalim ng nasabing batas, no, yung Estate Tax Amnesty Extension Act, ay pwede kayong bumayad nito, magbayad in installment for 2 years, okay? So ang pagbayad nito could be by means of electronic or manual or through the RDO office, no, with the Bureau of Internal Revenue, kung saan may jurisdiction po doon sa estate nung namatay. Okay? So tandaan natin, alin bang BIR ang may jurisdiction sa estate nung namatay? Yung po ay kung saan yung residence nung namatay at the time of death. Doon po. So kasi halimbawa, may iba-ibang property siya. Mayroong sa Mindanao, may sa Visayas, may sa Luzon. Okay? Ibig sabihin nito ay bawat office ng BIR sa mga nasabing lugar ay magpapile po siya. Hindi po. Saan siya magpapile? Doon po sa kanyang residence at the time of death. Okay? So 6% po yan, no? Based on, again, fair market value. Zonal value, whichever is higher. Yun ang pagbabasihan ng 6%. Then, dito sa documentary stamp tax, dito po marami pong nape-penalize din dito. Ito yung documentary stamp tax. Ito po ay pinapataw na buhi sa mga dokumento na tatanggapin ng korte o tatanggapin ng ating mga ahensya ng gobyerno bilang tinatawag nating ebidensya. Okay? So dito kailangan magbayad din tayo ng tinatawag natin na 1.5%, ganun din, of the fair market value, zonal value, whichever is higher. Okay? Now, saan ba dapat magbayad at kailan? Okay? Sabi dito, the return shall be filed within 5 days after the close of the month when the taxable document was made. Okay? So, napaka-importante yan na ita-timing ninyo kung kailan ba ninyo pinirmahan at pinanotaryo yung dokumento. Okay? So, you have more or less 30 days, pero the return shall be filed within 5 days after the close of the month when the taxable document was made or signed or accepted. O yan, tatandaan ninyo yan, ha? Okay. So, para iwas po yung penalty interest charges. So, if you can have it screenshot, no? Para meron po kayong reference later on. Okay? No, saan ba dapat bayaran yan? So, it could be paid sa mga authorized bank, no? Within the territorial jurisdiction of the RDO office. Okay? So, pwedeng bayaran ito. It could be by your electronics, it could be by manual, no? Pumunta lang kayo sa office ng RDO, bibigyan kayo ng, pag nakapag-file kayo ng form na approve yun, ay bibigyan kayo ng payment order at doon kayo magbabayad sa accredited bank. Okay? Then, okay? So, ito yung ito yung tinatawag nating DST, no? Take note, based on fair market value, zonal value, whichever is higher. So, matotal, lahat po ng dokumento natin, no? Whether it is a state tax, no? A capital gains tax, donor tax, may magkaakibat po ang DST, magkaasawa po yun. Wala pong public instrument o dokumento na wala pong, lalo na pagdating po sa larangan ng lupa, no? Na wala pong documentary stamp tax at 1.5%. Kaya pag nag-compute kayo, nang babayaran nyo sa BIR, palagi po yan 6
plus 1.5, 7.5% po kagad yan, okay? Para iwas penalty again, ay kailangan on time po ang ating pagbabayad. Ito sa DST, ulitin natin, the return is filed within the 5 days after the close of the month when the taxable document was made. Okay? So, yon ang ating magiging reference point. Okay? Okay. Doon naman sa tinatawag natin capital gains tax pag nagbilihan. Ito, very tricky din ito, ha? Okay? Kasi, base rin ito sa 6% no, of the selling price, market value, fair market value, or zonal value, whichever is higher. Dito binabase po yung capital gains tax. Again, kailan at saan ito ipapile. Okay? Ito ay kailan mag-fill up kayo ng mga forms. No? Lahat ba ng babayaran po natin sa BIR, mayroon pong corresponding na forms po yan. Ito, nakalagay dito, shall be filed within 30 days following the sale or exchange and disposition of the real property with the authorized bank. So, tandaan natin. So, pag kayo ay i-compute ninyo yan, pag pinonotaryo ninyo yan, yung dokumentong yan, kailangan within 30 days, mabayaran po yung capital gains tax. Otherwise, papasok na po si surcharge, no? At 25% or more, no? Of the tax due. At tapos, pag ma-delay pa yan, nako, 20% compounded interest per annum po ang sisingilin po sa inyo. Okay? So, yan po ang ating tandaan. Ganon din dito ganon din dito sa tinatawag nating transfer tax, no? At of course, yung donors tax, no? Na-miss natin yung donors tax. Ano ba yung transfer tax? Ito'y binabayaran natin sa LGU, okay? Kasi kung bayad na tayo ng mga tinatawag natin mga taxes sa BIR, pag pupunta tayo doon sa munisipyo para ipa-register po yung ating instrumento, it could be deed of sale, donation, estate, settlement of estate, abay kailangan magkaroon din tayo ng tinatawag na bukod sa tax clearance galing sa inyong treasurer's office ng inyong LGU, ay magbabayad din kayo ng transfer tax. Sa probinsya po, ang rate, no, ay 0.50%. Sa NCR naman is 0.75% of the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is higher. Okay? So, saan do babayaran? Ito, maliwanag na yun, ha? Paki-screenshot din. Ang transfer tax is to be paid at the treasurer's office of the city or municipality where the property is located. Yun nga, bukod pa dito, meron din po tayong registration fee based on, again, the published tariff schedule ranging from 0.25% of the selling price, zonal value, fair market value, whichever is higher. Ito po ay payable doon sa Register of Deeds. Kailan? Due within 60 days after the execution of the deed of sale or conveyances. Kaya kung makikita po ninyo, ay mayroon pong kaakibat na may kaakibat po ng mga timeline yan. Kung hindi po, may surcharge na tayo. Anong surcharge? Halimbawa sa transfer tax o sa LGU. Ayan, surcharge no more than 25% of the amount of taxes, fees or charges not paid on time. Okay, surcharge yan. Bukod sa surcharge, meron ding penalty, not more than 2% per annum, ang i-charge, based on the kasama nito yung charges including surcharges until the amount, such amount is fully paid but not to exceed 36 months or 72%. So yun po ang babayaran. So napaka-importante po na alam po natin ang ating timeline dito. Of course, ganun din po sa ating sa donors tax. So nagkaroon ng donation, ganon din po yun. 6% pa rin, plus 1.5%, so a total of 7.5%. Kailan babayaran? Doon po yun. Basta sa documentary stamp, yan po yan, susundin natin. Kailangan ma-file yung return, okay? Ma-file yung return sa BIR within 5 days after the close of the month. Kung kailan nagkaroon ng pirmahan, okay? So, yun ang ating tatandaan lagi basta pagdating sa DST, okay? So, okay? So, yung ganun din sa documentary stamp tax, ganun din sa donors tax, okay? Yan po ang ating tatandaan, okay?
So I hope na discuss natin, no, in nutshell yung mga dapat nating mabayaran para hindi naman po tayo magkaroon po ng penalty at interest charges. Okay? So okay. So I hope nasagot po natin, no, ang mga katanungan ng ating itong mga viewers po natin na palagi na lang pong iulit-ulit po na tinatanong po sa atin sa mga section po natin, no, sa comment section. At kung hindi po ako nagkakamali itong subject na ito, siguro po mga mga baka hindi lang po 20 videos ang nagawa na po natin dito, no? So sana naman, no, itong video ito ay makakatulong po sa inyo, no? At maiwasan po natin ang mga surcharges at mga inconveniences. At sa mga kapapasok pa lang, no, ay kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede pong makiusap. Paki-click po ay yung subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun may spread out po natin ang ating advokasya. Okay? Tulungan po ninyo ako na ma-reach po natin yung ating 1 million subscribers, no, within this year. Konti na lang po ang kulang, so kailangan ko po ang inyong tulong. This would serve as an inspiration or motivation sa inyong lingkod para ipagpatuloy po ang ating advokasya. So wala naman pong bayad yung pag-subscribe, share, and like, pag-click po ninyo, no? So paki-do me a favor. At saka, for all you know, yung pag nag-subscribe and share and like kayo, mahuhuli tayo ng algorithm ng YouTube. At for all you know, yung na-sharean ninyo, it would be your friend, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, ay may mapupulot din silang leksyon, no? At for all you know, applicable sa kanila ang mga pinag-usapan natin dito. Okay? So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat. And I hope to see you again in the next videos po natin. God bless.